anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa buong week na to. Pwedeng nangyayari na tong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung paano rin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong meron dito? Ang dating kasi may someone na nagtatry mag-move on. Ay, moving on. O mag-start ng new life. Pero for some reason, hindi niya makuha dito dahil ito ay 5 of Pentacles na may kinalaman sa temporary hardship o insecurity. Maganda kung ano. I-clear natin. Ano tong 6 of air bago tayo dumaretso dito para may idea tayo. Kung ano ba itong pinagsasabi ko. Love life ba to? Career? O friendship? O family? The world. Ano to? Hierophant. So, kinalarify yung 6 of Swords. Meron tayong Queen of Wands. The World, Hierophant. So, sa case na to, babae yung nagiging matapang. So, ang ginagawa niya para mag-move on ay pinofocus niya yung attention niya sa achievement. Sabi nating work. May tinatry siyang i-accomplish, edi siguro nagpapaka-workaholic na lang yung tao dito, itong babaeng to. Para ma-divert ang attention niya at hindi na maging malungkot. Ngayon, may Hierophant tayo. So, ang dating sa akin, dito sa energy ng Hierophant, ano kasi yan pwede ring card ng knowledge, experience, truth, influence, o anything na may kinalaman sa counseling. Ang dating, yun yung na-realize niya na parang in order
para makamove on siya ay mag-focus na lang sa trabaho. Yun yung na-receive niyang advice mula sa ibang tao o sa universe. Kaya lang, for some reason, kahit na gusto niya man na mag-move on, focus ang attention niya sa trabaho, nahihirapan pa rin siya eh. Dahil nga may 5 of Pentacles. Ito ay card ng difficulty o hardship. Pero again, malalampasan niya yan kung magiging determined siya. Kailangan dito ng perseverance, determination para totally malampasan yung problem. Pero again, temporary to kung siya mismo sa sarili niya ay gumagawa ng paraan para makaalis sa problema. Which is, ganoon naman talaga ginagawa niya, kaya lang somehow nahirapan nga siya. Pero sa umpisa lang yan, don't worry. Well, may chance naman ng abundance dito, oh. Kaya lang dating kasi, oo, may dumarating na magaganda sa buhay niya. Whether dumating na to o darating pa lang. Pero may abundance eh. So, asahan natin ang kung ano-ano opportunity, abundance, prosperity, unexpected money. Kaya lang, kasi may 7 of Cups tayo. So, ito kasi yung card na marami kang iniisip. So, although meron ngang dumarating na biyaya, hindi siya ganun kasaya kasi yung gusto niyang biyaya, makalis sa sitwasyon na pinoproblema niya ngayon. Kaya lang di naman sinabi dito kung ano ba yung problema niya. Maganda kung kumuha tayo ng ibang deck. Ano kaya ang pinaka-problema nitong taong to? Parang ayaw niya sabihin. At gusto na lang niya mag-focus sa trabaho. But anyways, tingnan natin. Ano masasabi nito? Ano ba yung pinaka-problem? Ay! Ayan. Ahas. Pero tingnan natin. Ano pang masasabi nito? 3 kukunin ko. Ay! Ano na to? Betrayal, cheating, separation. Pero tingnan pa natin dito. So, nakita nyo naman, binabalas akong maigi, pero yan ang nakuha natin. Well, ang dating kasi, naging biktima siya ng cheating. Either siya yung nag-flirt at nakipag-iwalay sa kanya yung partner niya, o siya yung niloko. Kasi malaki ang chance ng attention dito eh. Dasan to eh. Pag nandito yung dasan, malaki chance na medyo famous yung tao in a way na madali siya makatrack ng new love interest o crowd of people. Ito, isa na to. O, tingnan nyo. May ahas dito sa relasyon. Selfish siguro yung tao, malamang. Kasi kung hindi siya selfish, hindi magagawa ng tao na mag-flirt o mag-betray, di ba? Mag-cheat. Hindi niya magagawa yun kung mahal niya yung tao.
So, sa madaling salita, may third party pala. Kaya pala yung babae. Talagang ginagawa niya yung way. Lahat ng way para malimutan yung ex niya. In pain pala siya. Pero maganda kung mas clear, no? Sino yung nag-cheat dito? Yung babae ba o yung lalaki? Okay? So, again, sino yung nag-cheat? Yung babae ba? Yes or no? Kasi kung no, edi yung lalaki. Okay, sino yung nag-cheat? Yung babae ba? Yes or no? Maybe. So, pag ganyan, ito maybe na to, eh, ano yun, nandito, di maybe pa rin. So, hindi ko alam kung anong sagot dyan. Kuha pa tayo. O, di ba parang ayaw sabihin? Kanina pa yan. Ah! Yung babae nga, oh. Kaya pala ayaw niyang sabihin. Kasi nahihiya siya. At siya pala yung main reason kung bakit sila nag-break. So, yung babae, yung nanlalaki, tapos iniwan siya ng asawa niya. O boyfriend. O yung partner niya in general kasi, ano to eh. Energy. So, pwedeng tumama to sa babae talaga yung nag-cheat. O lalaki. Pero ini-embody yung femininity. So, introvert yung lalaki. So, yun eh. May cheating. Ano nangyari? Kaya pala ayaw sabihin dito, nahihiya siya. Kanina ko pa nababibe yun eh, dun pa lang sa taro. Tapos, dito sa pangalawang deck, pangatlo na pala to, na taro ulit. Ayaw niya sabihin. So, yun, nahihiya pala siya. Yung energy na nahihiya at dahil nakakaya nga yung nangyari at siya pala yung naging dahilan ng breakup. Anyways, hihintay niya bumalik kasi dito eh. Hihintay niya yung ex niya. Kasi nag-break na sila eh. Di ex na. Hihintay niya yung original niya. O kung sino man yung lalaking nakipag-break sa kanya. Kung yung orig. O yung third party. Maganda ko i-clear ulit natin. Clear natin. Sino yung nakipag-break? Yung orig ba? Kasi may hinihintay siya dito eh. Ito. Try niyang i-manifest yung lalaki o yung partner niya, person. Kaya lang di yun na dumarating. Iba. Although na andito nga yung blessing card natin. Kaya na, wala dun yung gusto niya. Which is, yun nga, yung person niya. So, sino yung nakipag-break yung original ba? Yes or no? No! Edi yung third party yung nakipag-break sa kanya. Ewan ko kung paano. Siguro, either di niya sinabi na may original siya. O nagselos na maigi yung third party dun sa original kaya nakipag-break. O pwede rin naman yung ito mismo, yung bida natin, yung pinukwento ko. Siya mismo yung nakipag-break.
Pero again, ang wala na sa buhay niya ay yung third party. Okay? Siguro, pwede rin na-realize niya sa sarili niya na mas piliin yung original. Kasi yun yung tama. Diba? Pwede rin ganun. Pero again, ang wala na sa buhay niya ay yung third party. Pero somehow ay tinatry niya i-manifest dito. Na-miss niya siguro. Pero hindi nga yun ang dumarating. Pero kung ito ay napunta dito at ito ay napunta doon, nagpalit sila. Eh, ibang senaryo yun. Pero sa case na to, kasi ito yung huli. So, ito yung wishful thinking, nasa process pa rin ng pag-manifest o pag-wish. Kasi ito yung card ng fantasy, imagination. So, yun ang dating sa akin eh. Ang nawala ay yung third party o kabit niya. So, pwedeng tumama sa inyo itong reading na to o hindi. Kung di man tumama sa inyo, eh di baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Kakilala o idol. Ngayon, hindi tayo sa clue. So, whether nangyari na to o mangyayari pa lang, ito yung possible partner ng Sagittarius. Doon muna tayo sa partner bago yung kakilala o idol. So, partner muna. Kasi nga natin to sa gabal. Malilito ko. So, ang possible partner ay Aries, Leo, speaking Leo. Taurus. Sabihin natin dito tumama sa inyo, eh di baka sa kakilala nyo o idol. Aquarius, Virgo, Cancer. Ito, may isa pa tayong clue. Same instruction, kung dito tumama sa inyo itong clue, eh baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. So, may someone na may tribal o tribo. Medium ang hair, ganyan. May someone na ganyan. Kunin nyo lang yung info o clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o kakilala. Ito, piercings. So, may mga hikaw. Maraming hikaw siguro sa katawan. O may hikaw somewhere sa mukha maliban sa tenga. Tulad nito, sa ilong. Sa ilong niya trait. May iba sa kilay, may iba sa labi, may iba sa dila, may iba sa pisngi. So, case-to-case basis. O pwede rin namang nasa tenga. Pero marami. Tinadtad na ng hikaw yung tenga niya. O may tunnel. Yung malaking bilog sa malaki yung butas masyado. Tunnel. Kaya nga naging tunnel eh. Dun sa tenga. Naging kuweba na sa laki. Ito, medium skin tone. O, ayan. Hindi masyado maputi. Hindi rin maitim. Sakto lang. Ang kulay ng balat. Isang kwento lang tayo, no? Ayan mo na. Anyways. Kukuha ko ng 3 cards dito. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to para sa buong week. Time apart. Apart. Ano ba naman na? Naging TH yung dulo. Time apart. A time of separation. Ganito naman talaga yung reading, di ba? Separation. Pero kung nag-expect ng reconnection sa week na to,
malabo. Pero tingnan pa natin susunod kasi pwede rin naman natin i-combine, di ba? Oh, let go of the past. Oh, clear energy to allow more love in your life. Oh, let go na talaga, kaya nga separation. Pero tingnan pa rin natin. Itong uli, forgiveness. Oh. Allow healing waters to wash away the pain of the past. Past na naman. Oh. Past. Time apart, a time of separation. Well, ang dating sa akin, pag ganito, yan, combination tatlo. Mag-move on na nga lang talaga. Which is, yun naman talaga ginagawa ng babae, di ba? Tingin ko, ginawa naman niya yung tama kung siya yung nakipag-break. Okay? Doon sa third party. Kung na-realize niya na mali, di ba? So again, tingin ko ginagawa naman niya yung makakaya niya, kaya lang nahihirapan siya kasi mahirap naman talaga mag-let go, di ba? Pero sa week na to, wala akong nakikitang reconnection sa pagitan nilang dalawa. At tingin ko yun din ang makakabuti na sa ganitong sitwasyon. Dahil ito rin naman yung nire-recommend ng tatlong card na to. O, time of separation. Talagang separate na yung sarili dun sa alaala ng nakaraan. Kaya nga sabi dito, let go of the past. At patawarin ng sarili. O sabihin natin yung third party mismo yung nakipag-break. Di patawarin ang sarili at yung person. Yung third party. Nandito kasi yung forgiveness allow healing waters to wash away the pain of the past. And encourage ang forgiveness. And anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.